Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1871 hanggang 1880. Ang dalawang figure ay nakatayo sa arena na may sipol ng sword wheel at isang paglitaw ng liwanag ng espada. Ang matulis na enerhiya ng espada ay humiwa sa hangin sa paligid, na naging dahilan upang maging ang mga nanunood sa malayo ay makaramdam ng nakakatusok na sensasyon sa kanilang balat. Walang emosyong tumingin si Jangar kay Severin sa gitna ng arena. Ikinaway niya ang espada sa kanyang kamay at iniiwasan ang paggamit ng maningning na sword energy o maningning na liwanag ng espada. Sumigaw lang siya habang inilalagay ang kanyang espiritual na kapangyarihan sa espada at nilaslas ito kay Severin. See Parting Form. Ang kanyang paggalaw ay hindi kapani-pani, walang simple at hindi pinalamutian, ngunit ito ay bumaba sa isang mabilis na hiniwa sa mismong fragment ng espasyo upang lumikha ng isang madilim na walang laman sa paligid ng talam. Nang mapagmasdan ito ni Severin, nanliit ang kanyang mga mata, at tuluyang nawala ang kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Nabuhay si Jangar sa reputasyon ng pagiging isang kahanga-hangang eskrimador, isang katotohanang kinilala ni Severin. Bagamat walang nakikitang sword energy nang maalis ang espada, ang bilis at talas ng espada ay may pambihirang hangarin na pumatay. Kung sino man ang nasa posisyon ni Severin, malabong maiwasan nila ang sintas. Kamatayan, o kung sila ay mapalad, isang matinding pinsala, ang tanging posibleng resulta. Gayunpaman, si Severin ay hindi ordinaryong individual. Sa sandaling nasaksihan niya ang paglaslas ni Jangar, isang matunog na espada ang lalabas sa kanyang katawan. Sa isang iglap, ang nagniningning na aura na ginawa ni Severin ay bumaril sa kalangitan at tumegos sa mga ulap. Ang mga sonic na pagsabog ay umalingaw sa hangin, at ang mga ulap sa itaas ay tila napunit. Ang kapaligiran sa kabuuan ng Nunto City ay nagbago sa isang iglap. Ang bawat practitioner ay nakarinig ng parehong bagay. Isang malutong na kalansing ng isang espada. Pagkatapos, ang bawat espada sa loob ng lungsod ay tila umaalingaw sa tibak na kalooban. Tila ang bawat isang espada sa lungsod ay nag-isip ng sarili nilang isipan at sinubukang makatakas sa mga hawak ng kanilang mga master. Ang matinding kapangyarihan ay bumuo ng isang uri ng presyon sa hangin, at ang slash ni Jangar ay nahaharap sa pag-asang mapuksa. Ito ay isang tanawin na nakakuha ng atensyon ng bawat manunood. Iyan ba? Sword wheel ba iyon? Iyan ang nagpapaliwanag kung bakit napakalakas ni Severin. Naintindihan na rin niya ang sword wheel. Hihihi. Nagiging kawili-wili na ito. Kung pareho sina Severin at Jangar ay may kasanayan sa sword wheel, sino kaya ang mananalo sa tunggalian? Maraming manunood ang napasigaw sa pagkamangha at nakikisali sa mga tahimik na pag-uusap. Ang pagpapakita ng sword wheel ni Severin ay naging sorpresa para sa lahat, kahit para kay Ferland. Nagsimula siyang magpakita ng higit na interes sa mga kakayahan ni Severin at hindi niya napigilan ang kanyang sarili sa pagbuhos ng papuri. Ang kanyang lakas ay hindi kapani-paniwala, at naiintindihan niya ang sword wheel sa murang edad din. Siya ay nakatakdang sumali sa mga taon. Kung tutuusin, naging tradisyon na ng mga sekta na pumili ng mga alagad mula sa mga nanalo sa paligsahan. Si Ferland noon ay may kaunting interes sa torneo, at kinuha ni Severin ang mabilis na tagumpay laban kina Janek at Thorold upang mapuko ang kanyang atensyon. Kasabay nito, ang pagbabago sa aura ni Severin, kasama ang napakalaking espada, sa wakas ay napagtanto ni Jangar ang isang bagay. Kaya hindi ka natakot na kalabanan ako. Ito ang trump card mo noon pa man. Bilang isang eskrimador mismo, naramdaman ni Jangar ang kahanga-hangang espada na nagmumula kay Severin. Nagdala ito ng makapangyarihang aura, at naramdaman ni Jangar na parang napapalibutan siya ng libu-libong matalas na espada. Bukod sa kanyang naramdamang sorpresa, natagpuan din ni Jangar ang kanyang sarili na puno ng pananabik. Siya ay nahaharap sa maraming mga paghihirap sa paggawa ng mahusay na pag-unlad, walang alinlangan dahil sa kakulangan ng mga wastong eskrimador sa buong South Sky. Kahit na ang mga prestihiyosong sekta tulad ng Grundy Uno Sect at Pure Void Sect ay nawalan ng sinumang kabataang napapanahon na nakibahagi sa kanyang ideal. Noong nakaraan, hinasa ni Jangar ang kanyang espada sa tuloy-tuloy na mga laban.
Walang sabi-sabi na mapupuno ang kanyang pananabik kapag nakita niya ang isang taong nagtataglay ng sword wheel gaya ng ginawa ni Severin. Bagamat noong una ay tiningnan niya si Severin bilang isang mabigat na katunggali para sa unang lugar, mula noon ay itinuring niya si Severin bilang isang karapat-dapat na kalaban sa swordsmanship. Pakiramdam ni Jangar ay kumulo ang kanyang dugo habang nag-aapoy ang kanyang mga mata sa fighting spirit. Tumingin siya kay Severin. Hahaha, kahanga-hanga. Gagamitin kita bilang stepping stone para pinuhin ang kakayahan ko sa espada. Ngumisi si Severin bilang tugon. Puff. Iyan ay dapat depende sa kung ikaw ay karapat-dapat dito. Marami ang nagsabi ng parehong bagay, ngunit lahat sila ay naging crush ni Severin. Si Frederick ay isang perpektong halimbawa niyan. Si Jangar ay dumiretso sa paghabol at sumulong habang ang kanyang katawan ay nababalot ng nagniningning na liwanag. Kunin mo ito. Sigaw niya, itinutok ang kanyang espada kay Severin. Sa isang iglap, ang lakas ng espada na umaabot ng 100 talampakan ay nagkatotoo sa itaas ng ring. Ang sobrang lakas ng nakakatakot na enerhiya ng espada ay naging sanhi ng panginginig ng buong arena, na parang malapit ng gumuho. Ang parang kidlat na liwanag ng espada ay direktang ibinato kay Severin sa hindi kapani-paniwalang bilis. Si Severin ay hindi na natiling walang ginagawa at pinakawalan ang kanyang espiritual na enerhiya. Sa pagpasok nito sa kanyang espada, lumitaw ang isang nakakatusok na kinang na katulad ng sinag ng araw. Rose Petal Rain. Sa isang iglap, isang nakasisilaw na pagsabog ng parang talulot na enerhiya ng espada ang dumaan patungo sa Jangar. Ang banggaan ng dalawang sword energies ay nagresulta sa isang napakalaking pagsabog na bumasag sa kalasag ng arena. Ang shockwave ay humampas sa Nunto City na parang isang mabilis na hangin, na nagdulot ng malaking pinsala sa likuran nito. Tinawag sina Furland at Kiyo upang kumilos kaagad, at lumundag sila sa hangin upang magtayo ng isa pang espiritual na kalasag upang protektahan ang mga manunood mula sa shockwave. Kinagat ni Kiyo ang kanyang mga ngipin at hinimok si Furland. Mangyaring panatilihin ang kalasag sa lugar, baka ang shockwave mula sa dalawang taong ito ay sirain ang Nunto City. Tumanggo si Furland at mabilis na umakyat sa arena upang muling i-deploy ang kalasag. Ang labanan nina Jangar at Severin ay nagresulta sa mga shockwave na halos nawala ang lahat ng mga istruktura sa loob ng 2 milyang radius. Matapos maibalik ang kalasag, ipinagpatuloy ng dalawang mandirigma ang kanilang sagupaan sa arena. Nagsilapit sila sa isa't isa na parang mga arrow, na nag-iiwan lamang ng mga nakikitang landas ng paglipad sa kanilang likuran. Ang mga sonic boom ay ginawa habang naghihiwa sila sa hangin na parang mga nilalang na nasa lahat ng dako. Ang bawat sagupaan sa pagitan nina Severin at Jangar ay umalangaw sa isang malakas na dagandong, na hindi na nakapagtataka dahil pareho silang makapangyarihang mga eskrimador. Ang mga shockwaves mula sa kanilang mga labanan ay kahawig ng isang paghaharap sa pagitan ng dalawang Diyos, na ang liwanag ng kanilang espada ay humahampas sa paligid ng hangin at nagbabantang sisirain muli ang kalasag. Kung hindi si Furland ang namamahala sa pagpapanatili ng kalasag, malamang nagumuho na naman ito sa ilalim ng walang humpay na pag-atake. Ang labanan ay patuloy na tumindi at ang magkabilang panig ay nag-aalab sa espiritu ng pakikipaglaban. Hahaha. Nakakakilig. Umuungol si Jangar habang umiikot ang hangin sa paligid niya. Time-time niyang ipinasok ang kanyang espiritual na kapangyarihan sa kanyang espada, at isang malamig na liwanag ang kumikinang habang napuno ng malamig na aura ng pagpatay ang hangin. Sa isang iglap, inihampas ni Jangar ang kanyang espada kay Severin, na nagpakawala ng nagliliyab na liwanag ng espada na umaabot sa 100 talampakan ang haba. Tulad ng dati, naghiwa ito sa kalawakan at bumaba kay Severin. Iniwasan ni Severin ang papasok na pag-atake, at ang malakas na impact ng swordlight ay nag-iwan ng malalim na kanal sa base ng arena habang hinahak nito ang istruktura sa kalahati. Agad na gumanti si Severin at bumangon habang ang kanyang katawan ay nababalot ng espiritual na enerhiya. Nang bitawan niya ang kanyang pagkakahawak, ang espada ay tila sumasayaw sa kanyang harapan habang naglalabas ito ng isang pagsabog ng mga talulot ng rosas. Ang mga talulot ay naghiwa-hiwalay sa hangin at lumipad patungo sa Jangar, na nagdulot ng malalakas na pagsabog na umalangaw sa buong venue.
Ang paggalaw ng espada ay napakabilis na hindi nagawang iwasan ni Jangar ang pag-atake ng lubusan kahit na siya ay nakapag-react sa oras. Maya-maya ay may narinig na mga pagsabog, at ang pananggalang na ginawa ni Jangar para protektahan ang kanyang sarili ay nabasag. Ang mga talulot ay tumagos, na nagdulot ng matinding suntok sa kanya. Sa isang iglap, isang malalim na hiwa ang lumitaw sa kanyang dibdib habang dumura siya ng dugo. Hindi makapaniwalang nasaksihan ng mga manunood ang pagdomina ni Severin sa laban kay Jangar. Napuno ng tsismis ang lugar habang kinwestiyon ng mga manunood ang walang kapantay na husay sa pakikipaglaban ni Severin. Gaano ba kalakas si Severin? Natalo ba ni Severin si Jangar sa ilang galaw lamang? Ito ay nakakabaliw. Si Severin ba ay gagawa ng malinis na sweep sa paligsahan ngayong taon at matatalo kahit si Jangar? Ngumisi si Jangar sa arena habang pinipilit ang sarili na makayanan ang pagsalakay ni Severin. Nilunok niya ang dugo sa kanyang bibig at naglagay ng masamang ekspresyon nang maramdaman niya ang nakakagat na espada na naiwan sa kanyang sugat sa dibdib. Kahanga-hanga. Ito ang unang pagkakataong may nakasakit sa akin ng sobra. Huminga si Jangar at tinitigan ang pagiging eskrimador ni Severin, at maging si Thorold, isang kahanga-hangang kinikilala ng karamihan sa lungsod ng Nunto, ay hindi pa niya pinapahalagahan. Si Severin ang unang taong nagtagumpay sa pagkuha ng kanyang atensyon. Ang pagiging pinigilan at binugbog ni Severin ay isang katotohanan na mahirap tanggapin ni Jangar, at nagpahayag siya ng matinding hangarin na pumatay sa sandaling matapos niya ang kanyang sentensya. Si Jangar ay kahawig ng aura ng walang kapantay na espada, at ang kanyang aura ay nabasag sa kalasag ng arena upang balutin ang Nunto City. Ang kanyang katawan ay naliligo sa liwanag ng espada habang malamig na nakatingin kay Severin. Pagkatapos ay walang pakialam niyang ibinato ang kanyang mahabang espada sa direksyon ni Severin. Ang bilis ng paglipad ay hindi masyadong mabilis, at maaaring ilarawan ito ng isa bilang napakabagal. Gayunpaman, sa bawat pagsulong, ang mga bahagi ng talam ay tila naglalaho, na nagbunga ng isang liwanag ng espada na humigit kumulang 10 talampakan ang haba. Habang naglalaho ang talam, lalo pang lumakas ang liwanag ng espada. Ang liwanag ng espada na papalapit kay Severin ay umabot sa nakabibighaning laki na 100 talampakan, na naglagay ng anino sa buong arena. Si Severin ay parang isang maliit na butil habang nakatayo sa ilalim ng nakaambang espada. Napakaganda. Pahayag ni Severin, bahagyang umiling. Ang kanyang mga kamao pagkatapos ay nagningning ng isang kinang na katulad ng sasinag ng araw. Sa susunod na segundo, itinulak niya ang kanyang kamay pasulong at pinakawalan ang isang selyo na parang isang maliit na bundok. Isang nakakabinging sonic boom ang kasunod na ginawa. Ang banggaan ng enerhiya mula sa malaking kamao at pinahabang swordlight ay nagpapantay sa buong arena, na lumikha ng isang napakalaking bunganga. Sa gitna ng hukay nakatayo si Severin, na sinuspinde ang sarili sa hangin kasama ang kanyang espada sa kanyang harapan. Sa kabaligtaran, ang mga damit ni Jangar ay sira-sira dahil sa shockwave at ang kanyang mga sugat ay lumala rin. Nanlaki ang mga mata ni Jangar sa hindi makapaniwala habang nakatingin kay Severin na hindi nasaktan. Imposible. Walang imposible. Mahinahong sagot ni Severin. Napagtanto na ang kanyang pinakamalakas na suntok ay nabigo sa kahit naguluhin ang kalmado ni Severin, isang malalim na pakiramdam ng pagkabigo ay nagsimulang malalim sa kanyang kalooban. Wala na siyang ibang natitira matapos gamitin ang kanyang trump card, kaya napunasan na lang niya ang dugo sa kanyang bibig habang malungkot niyang sinabi kay Severin. Panalo ka. Pagkatapos ay sumuray-suray siyang lumabas sa ring at nawala sa paningin ni Severin. Ang pag-alis ni Jangar sa pagkatalo at kalungkutan ay nagdulot ng mga komento ng mga manunood. Natalo si Jangar. Ang Nunto City ay malapit nang maghatid sa isang bagong panahon. Hindi ko inaasahan na malalampasan ni Severin si Jangar. Hindi mabilang na mga tao ang nagpahayag ng kanilang pagkagulat at hindi paniniwala. Ibinahagi ni Kiyo ang parehong damdamin habang siya ay nakatitig sa nakatulala na katahimikan. Napasulyap siya kay Severin at halo-halong emosyon ang naramdaman niya habang nagdedeklara. Inaanunsyo ko na si Severin ay nakakuha ng unang pwesto sa paligsahan. Ang tagumpay ni Severin ay isang mahusay na kinita. Sa pagkatalo ni Jangar,
automatikong pumangalawa si Woolrecht. Sa madaling salita, inangkin ni Severin at ng kanyang koponan ang 13 sa 15 magagamit na lugar sa paligsahan. Sa sandaling ipahayag ang mga resulta, isang sama-samang buntong hininga ang sumalubong sa Chortos. Si Rory, ang kanyang mga anak, at lahat ng kasama ni Severin ay parang naalis sa kanilang dibdib. Si Rory ang pinakatuwang-tuwa sa kanilang lahat dahil halos hindi niya naisip na si Severin ay mananalo laban kay Jangar. Sa pagdeklara ni Kiyo ng pagtatapos ng paligsahan at pag-anunsyo kay Severin bilang kalahok na nakakuha ng unang pwesto, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Severin. Hinaplos ni Ferland ang balbas sa baba at itinaas ang 13 token sa paningin ni Kiyo. Nag-alay ng magalang na saludo ang dalawa sa mga nanalo. Inihagis ni Ferland ang mga token na kasing laki ng palad sa hangin at ginawa itong mga bahid ng liwanag na damapo sa mga kamay ni Severin. Tapos ngumiti siya at nagpaliwanag. Ang token na ito ay nagsisilbing pahintulot mo para makadaan ka papunta sa sagradong lawa. Yukit ang iyong pangalan dito at makakakuha ka ng maayos na pagpasok. Nagpasalamat naman si Severin bilang tugon. Maraming salamat. Napatingin si Severin sa medyo may edad na lalaki sa kanyang harapan. Nakasuot ng marangyang kasuotan, ang kulay abo na lalaki ay may masiglang mukha. Maliwanag, ang lalaki ay mataas ang katayuan, bilang elder ng Grundy Uno sect. Humalakak si Ferland at kumaway ng pasasalamat. Hahaha. Hindi mo na ako kailangang pasalamatan. Bata ka pa, pero nagtataglay ka ng kakilakilabot na husay sa pakikipaglaban, matalas na kasanayan sa sword wheel, at nakakuha ng magkakasunod na tagumpay laban sa mga kilalang prodigy tulad ng Thorold at Jangar. Napakaliit ng lungsod na ito para sa iyo. Pagtaas mula sa platform ng manunood, marami siyang papuri kay Severin at tila nagpapahiwatig ng kanyang kasabikan na i-recruit si Severin sa Grundy Uno sect. Gayunpaman, kinilala ni Ferland na hindi matalinong gumawa ng padalos-dalos na mga desisyon. Gusto niyang kumpirmahin ang kakayahan ni Severin at maghintay hanggang sa maging Supreme Saint man lang si Severin bago gumawa ng desisyon. Kahit na natuklasan ng Grundy Uno sect ang maraming magagandang talento mula sa sagradong lawa bawat taon, hindi pa naaabot ni Severin ang level 1 Supreme Saint at bahagyang nahuhuli sa pagkamit. Ang pagkakaiba sa pagitan ng isang antas siyam na Royal Saint at isang Supreme Saint ay napakalaki, at maaaring ihalin tulad ito ng isa sa isang malaking gully na kailangang tumawid upang maabot ang susunod na antas. Si Severin ay nagsanay sa ilalim ng Old Wako mula pa noong bata pa, ipinadala sa isang misyon upang hanapin ang 12 Hallmasters, at kailangang mag-navigate sa mga komplikado ng mga relasyon ng tao. Hindi na siya ang musmos na binata noon, marami na siyang naintindihan sa mundo. Ang papuri at pagpapahalaga na ipinakita ni Ferland kay Severin ay humantong sa huli na maunawaan na nakuha niya ang paggalang, pabor, at atensyon ng elder ng Grundy Uno sect. Si Ferland ay isang taong may mataas na katayuan na hindi magtataas ng isang hindi karapat-dapat na tao, at nakuha ni Severin ang papuri. Nagpasalamat muli si Severin kay Ferland matapos mabigyan ng token. Nang maramdamang may naunawaan si Severin, nakangiting sabi ni Ferland. Oras na para umuwi kayo at magpahinga. Huwag mong kalimutang magpakita sa mansyon ng mayor sa loob ng 2 araw. Tumanggo si Severin bilang pagsang-ayon. Gagawin ko. Nang matapos ang kanyang pakikipag-usap kay Ferland, itinago ni Severin ang token at bumalik sa panalo. Nagulat si Severin sa mapang-akit na ugali ni Rory, at naghagis siya ng token kay Roar bago sinabi. Narito, natupad ko na ngayon ang aking pagtatapos ng bargain. Hindi tumanggi si Severin sa kanyang pangako matapos pumayag na magkaroon ng lugar para sa mga Chortos sa sagradong lawa. Maingat na iniligpit ni Rory ang token at sinabing, wala akong pag-aalinlangan na ikaw ay isang tao ng iyong salita. Umuwi na tayo. Isasama ko ang lahat ng ating mga alagad ngayon at magdaraos ng isang pagdiriwang para sa iyo. Sinama ni Rory si Severin na may nakakabinging ngiti. Tumanggo si Severin matapos marinig iyon. Sa kabila ng kanyang halos perpektong pagganap bilang isang level 9 Royal Saint, ang mga magkakasunod na laban ay nagdulot sa kanya ng kaunting pagod at pagod. Inaasahan niyang bumalik sa Chortos kasama ang kanyang mga asawa. Sa pag-alis ni Severin,
unti-unting nawalan ng malay ang mga nanonood sa venue. Sino ang mag-aakala na ang paligsahan ay magbubunga ng isang maitim na kabayo na katulad niya? Ang mga tagumpay ni Severin laban kina Thorold at Jangar ay sadyang hindi kapani-paniwala. Nakapagtataka na nakuha niya ang unang pwesto. Oo, may kabuuang 15 pwesto sa Sagradong Lawa, at inangkin ni Severin ang 13 sa mga ito. Walang ibang pamilya ang nakakuha ng slot. Malamang na mawala ang tournament na ito sa kasaysayan ng Nunto City. Nainggit ako sa kanya. Napansin mo ba kung gaano ang paghanga ni Ferland kay Severin? Hinuhulaan ko na magsisimula ang meteoric rise ni Severin pagkatapos niyang makapasok sa Sagradong Lawa. Kailangan kong maghanda ng mga regalo para sa mga Chortos para batiin sila. Maraming tao ang nag-isip tungkol sa mga resulta ng torneo at patuloy pa rin sa pagkabigla. Nagmamadali ang mga pamilyang dati nang hindi nagkakasundo sa mga Chortos upang maghanda ng ilang masaganang regalo, sa takot na baka ipadala si Severin upang magdulot ng gulo para sa kanila. Ang mga may mabuting pakikitungo sa mga Chortos ay natuwa sa kanilang magandang kapalaran, dahil ligtas nilang maasahan ang napipintong pagsikat ng pamilya sa katanyagan. Sa matagumpay na pag-secure ni Severin kay Rory ng isang lugar sa Sagradong Lawa, ang mga Chortos ay nakahanda na makakuha ng kahit isang Supreme Saint. Ang mga nagnanais na pabor sa kanila ay matalino na huwag ipagpaliban ang kanilang pagpapahayag ng mabuting kalooban. Nang mawalan ng malay ang mga manunood, agad nilang tinawag ang kanilang mga elder at pumunta sa Chortos. Isang malaking piging ang idinaos sa pagbabalik ni Severin. Siya ay gumawa lamang ng isang maikling hitsura bago umatras sa looban upang magsanay. Gayunpaman, isang tuloy-tuloy na daloy ng mga bumati ang Bamaha, at maging ang doorman ay halos mawalan na ng boses sa pag-aanunsyo sa kanila. Dumating ang mga Walpan upang batiin si Elder Severin. Ang padre de pamilya ay nagbigay ng 10 5th grade high rank pills at 2 9th grade spiritual weapon. Dumating na ang mga Roldes upang batiin si Elder Severin. Kinatawan ng ulo ng pamilya, si Elder Severin ay binigyan ng 2 milenyo gulang na Pildores at isang 5th grade Dragon Demon Pill. Dumating na ang mga gents upang batiin si Elder Severin. Nagpakita sila ng 2 Sun Grade combat technique. Dumating ang mga pamilya mula sa buong lungsod sa estate ng mga Chortos para sa piging. Si Rory, na dating pinuno ng isang maliit na second tier na pamilya, ay nagkaroon ng kanyang sandali upang magsaya sa pagmamalaki. Nakaramdam siya ng tagumpay nang makita niya ang level 9 Royal Saint na magalang na kumilos sa kanya sa kabila ng mababang pagtingin sa kanya sa nakaraan. Gayunpaman, hindi niya nakalimutan na si Severin ang pangunahing puwersa sa likod ng pagbangon ng mga Chorto. Nang matapos ang piging, iniabot ni Roar ang lahat ng mga Reg along pagbati kay Severin. Sa looban, inutusan ni Rory ang kanyang mga katulong na sumama sa kanya at ihatid ang maingat na nakabalot na mga kahon ng regalo sa silid ni Severin. Si Severin ay nagpapahinga sa isang tomba-tomba habang si Rory ay nagpaalam. Ito ay 2 9th grade spiritual weapon at mga Pildores mula sa mga Walpan. Ang iba ay mula sa Roldes at mga gents. Tumango si Severin nang marinig iyon. Maaari mo lang silang ilagay dito. Si Severin ay binigyan ng unang karanasan sa mga implikasyon na pumapalibot sa biglaang katanyagan. Bagamat nakuha pa lamang niya ang unang pwesto at hindi pa nakakamit ang antas ng Supreme Saint, maraming tao na ang sabik na nag-aalok ng mga regalo sa kanya sa pagtatangkang makuha ang kanyang pabor. Ang 9th grade spiritual weapon at 5th grade high rank pills mula sa mga Walpan ay hahangarin ng maraming level 9 Royal Saint. Mahalaga ang bawat regalo, at maging sina Dayan at Woolrich ay nakaramdam ng inggit. Pareho silang level 9 Royal Saint, ngunit ang mga sandata na hawak nila ay pang-8 baitang espiritual na mga sandata. Matapos mailagay ang mga gamit, ngumiti si Rory at nagpaliwanag. Para magpahayag ng pasasalamat sa mga kontribusyon ni Elder Severin, personal kong napagpasyahan na mag-ambag ng 2 milenyo na mga Pildores, 2 9th grade spiritual weapon, at 10,000 espiritual na bato mula sa kaban ng mga Chortos. Ang maalalahanin na kilos ni Rory ay isang patunay ng kanyang kapuri-puri na karakter, katalinuhan sa lipunan, at mga kasanayan sa pamumuno bilang pinuno ng Chortos.
Bagaman ang halaga ng kanyang mga regalo ay maaaring hindi tumutugma sa mga mula sa mas kilalang mga pamilya, sinasagisag nila ang suporta ng mga Chortos. Kahit na hindi kailangan ni Severin ang alinman sa mga bagay na iyon, maaari niyang palaging ilaan ang mga ito sa kanyang pamilya at sa grupo ni Woolrich. Pinahahalagahan ko ang iyong katapatan. Nakangiting sabi ni Severin. Labis na nasiyahan si Rory sa tugon ni Severin at nagdahilan ng may paggalang sa sinabi niya. Aalis na ako. Kailangan kong pasayahin ang mga bisita. Nang makaalis si Rory, ngumiti si Woolrich kay Severin at sinabi. Nakagawa ka ng pangalan para sa iyong sarili sa Nunto City. Hindi ko maisip kung gaano karaming mga tao ang interesadong manligaw sa iyo. Tingnan mo ang mga Regalong iniharap nila. Ang mga ito ay mula sa milenyo gulang na mga Pildores hanggang sa 9th grade spiritual weapon. Nakakuha ako ng pangalawang pwesto sa paligsahan, ngunit tila walang nagbigay sa akin ng anuman. Inilibot ni Gilda ang kanyang mga mata kay Woolrich at sumagot. Tama na ang pang-aasar mo. Tatay. Napakalakas niya kaya halos wala ng silbi ang lahat ng ito para sa kanya. Hahayaan niya pa rin sa atin ang mga iyon. Tama ang obserbasyon ni Gilda. Talagang itinuring ni Severin ang mga tila kalabisan na mga bagay na ito ng may paghamak. Hindi na niya kailangan ng 5th grade high rank na mga table tasks, dahil kasalukuyan niyang pinipino ang recipe ng 6th grade pills na nagpapahintulot sa isa na itoon ang kanyang espiritu. Kapag nagtagumpay, aakyat siya sa hanay ng isang 6th grade alchemist, at hindi na siya magiging interesado ng mga 5th grade pills. Bukod dito, si Severin ay mayroon ng 9th grade spiritual weapon na nabigong makuha ang kanyang interes, dahil sa kanyang pagmamayari ng 3 Sun grade combat techniques. Ikinaway ni Severin ang kanyang kamay at kinuha ang mga table tasks mula sa mahigit 100 kahon ng regalo bago ipinamahagi ang natitira kay Dayan at sa iba pa. Ang mga regalo ay medyo mapagbigay din, dahil mayroong kabuuang 10 9th grade spiritual weapon at ilang Sun grade na diskarte sa labanan. Hindi ko kailangan ng alinman sa mga ito, kaya malaya kayong pumili kung alin ang gusto ninyo. Ang hanay ng mga table tasks, espiritual na sandata, at mga diskarte sa pakikipaglaban sa harap nila ay nagdulot ng malawak na ngiti mula kay Woolrich. Huwag kang mag-alala kung gagawin namin iyon. Pagkatapos ay kumuha si Woolrich ng isang 9th grade spiritual weapon at isang Sun grade medium rank combat technique. Si Felipe, Samuel, at ang iba pang elder ay pumili ng mga bagay na sa tingin nila ay magagamit nila. Si Dayan at ang iba pang mga batang babae ay sumunod, kumuha ng ilang napakahalagang bagay sa kanilang sarili. Nakuha ng lahat ang kahit isang 9th grade spiritual weapon. Maging pamilyar tayo sa mga espiritual na sandatang ito sa susunod na mga araw. Ito ay medyo magpapalakas sa iyong lakas. Mungkahi ni Severin. Susunod na tayo ay pupunta sa Sagradong Lawa. Napakahalaga para sa atin na malaman ang ating mga limitasyon dahil hindi natin mahuhulaan kung anong mga hamon ang maaari nating harapin doon. Ang Sagradong Lawa ng Grundy Uno Sect ay nagsilbing lugar ng pambihirang tagumpay para sa lahat ng Level 9 Royal Saint Practitioner sa South Sky. Kahit na ang isang medyo maliit na lugar tulad ng Nunto City ay maaaring magyabang ng 15 entry, at marami pang ibang mga lungsod sa South Sky. Nagkaroon ng bawat pagkakataon na magkakaroon ng mas kakilakilabot na mga kababalaghan sa ibang mga lugar, tulad ng Nunto City na nagawang ipagmalaki ang mga individual tulad ni Thorold at Jangar. Kung sakaling magkaroon ng anumang problema, kung gayon ang sama-samang lakas ng grupo ay maaaring magpapahintulot sa kanila na magtulong-tulong. Tumanggo ang lahat bilang pagsang-ayon matapos marinig ang sinabi ni Severin. Naunawaan nila ang pangangailangan ng pag-iingat sa kanilang paparating na paglalakbay sa Sagradong Lawa, lalo na't ang mga panganib sa loob ay hulaan ng sinuman. Matapos kunin ang kailangan nila, bumalik sila sa kani-kanilang mga silid upang simulan ang pagpamilyar sa kanilang mga sarili sa 9th grade spiritual weapon. Pagkalipas ng 2 araw, oras na para pumunta sila sa Sagradong Lawa kasama si Furland. Maagang bumangon si Severin, mabilis na naligo, at dinala ang lahat sa mansyon ng alkalde pagkatapos ng almusal. Ang nag-iisang entry quota na ibinigay sa mga Chortos ay napagpasyahan na ibigay kay Rory pagkatapos ng ilang matinding panloob na talakayan.
Isa na siyang level 7 Royal Saint pagkatapos uminom ng mga table task noong nakaraang araw. Dahil sa kanyang antas ng pagkamit, siya ang naging lohikal na pagpipilian. Pagdating sa mansyon, naabutan nilang naghihintay si Ferland sa tabi ng isang babae na nasa 20 anyos. Siya ay may balingkinitang figure at magandang mukha na sumunod kay Kiyo. Bagamat isa lamang siyang mid-stage level 9 Royal Saint, ang kanyang aura ay naghatid ng malaking lakas. Sa isang sulyap, natukoy ni Severin na siya ay anak ni Kiyo. Isa sa mga nakakuha ng nangungunang 10 pwesto sa torneo ay isang elder mula sa mansyon ng alkalde. Maaaring mahihinuha na ibinigay ni Kiyo ang kanilang kota sa kanyang anak na si Ili. Kahit anong ayos ng alkalde ay wala sa negosyo ni Severin, kaya pumunta siya kay Ferland at bumati ng nakangiti. Sana hindi kami na late. Hindi naman. Tama ka sa oras. Isang mahinang ngiti ang isinagot ni Ferland. Sa isang mabilis na galaw, nag-deploy si Ferland ng isang maliit na airship at pinasigla ito ng kanyang espiritual na kapangyarihan. Ilang libong milya ang layo ng airship Sacred Lake, kaya dapat nating layunin na makarating bago sumapit ang gabi. Sa kanyang pagsuwi ay lumukso sa ere si Severin at ang iba pa at sumakay sa airship. Sa pangunguna ni Ferland, ang airship ay bumaril sa kalangitan sa itaas ng Nunto City na parang isang guhit ng liwanag at nawala sa abot tanaw sa isang kisap mata. Ang lupa sa harapan nila ay tila lumiit ng bumalot ang malakas na hangin sa airship. Hindi nagtagal ay naging isang maliit na itim na butik ang Nunto City bago tuluyang nawala ang tanawin. Pinaandar ni Ferland ang airship at nakangiting sabi sa kanila. Huwag kang mag-alala. Nilagyan ng airship na ito ng protective shield para ihiwalay tayo sa labas. Hindi mo kailangang mag-alala na mahulog. Napangiti ang lahat sa sinabi ni Ferland. Sa 14 na individual na patungo sa sagradong lawa mula sa Nunto City, ang anak ni Kiyo na si Ili ang tanging hindi pamilyar na mukha doon. Hindi nagtagal, naging masigla ang kapaligiran. Habang nina-navigate ni Ferland ang airship, nagpa siya si Severin na magtanong ng ilang katanungan tungkol sa sagradong lawa. Ayaw niyang makarating doon nang hindi alam kung ano ang aasahan. Magalang niyang iminuwestre si Ferland at nagtanong. Sir, pwede ko bang itanong kung alam mo kung ilang tao ang papasok sa lawa sa ganitong oras? Ipinatong ni Ferland ang kanyang kaliwang kamay sa kanyang likod habang hinahaplos ang kanyang balbas gamit ang kanyang kanang kamay. Hindi marami. 10,000 mula sa South Sky, naniniwala ako. Medyo nagulat si Woolrich at ang iba pa nang marinig nila iyon. 10,000. Iniisip nila kung anong uri ng lugar kung napakaraming level 9 Royal Saint ang papayagang pumasok ng sabay-sabay at gumawa ng mga tagumpay. Kinalma ni Severin ang sarili at ibinalik ang atensyon kay Ferland. Maaari mo ba kaming paliwanagan kung bakit kakaiba ang sagradong lawa na ito? Bilang tugon sa kuryosidad ni Severin, nagsimulang magpaliwanag si Ferland. Sigurado akong alam mo ang pagkakaiba sa pagitan ng mga Royal Saint at Supreme Saint. Ang mga Supreme Saint ay nakakamit ng lakas sa pamamagitan ng pag-condensate ng kanilang kaluluwa at paggawa ng tinatawag na isang martial soul. Tumanggo si Severin, nang nalaman niya ang tungkol sa mga konseptong iyon noong siya ay nasa Chortos. Gayunpaman, wala siyang ideya sa buong proseso ng pag-condense ng kaluluwa pagkatapos ay nagpatuloy si Ferland. Ang sagradong lawa ay nagtataglay ng napakalaking dami ng natural na kapangyarihan, na kilala rin bilang kapangyarihan ng langit at lupa. Ang level 9 Royal Saint ay maaaring makadama ng kapangyarihang ito, at sa pamamagitan ng wastong pag-unawa sa katawan ng isang tao, ang isa ay magagawang i-condense ang kapangyarihan ng ritual ng SPI sa isang condensed na kaluluwa. Iyon ang nagpapadali sa isang pambihirang tagumpay sa Supreme Saint. Natural na kapangyarihan. Nagtatakang tanong ni Severin. Siya ay nagmuni-muni sa kanyang pagdating sa Blue Realm at naalala ang paggawa ng maingat na pagmamasid sa sitwasyon sa kanyang paligid. Bukod sa 10 beses na densidad ng natural na enerhiya at ang malakas na puwersa na nasa paligid niya, ang lahat ay tila pareho noong siya ay nasa Sky Blue Sect. Marahil ang nakapaligid na puwersa ay ang inilarawan ni Ferland bilang natural na kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng langit at lupa. Kinumpirma ni Ferland. Oo. Ibinuka niya ang palad niya at bahagyang kinukat ang mga daliri na parang may hawak na bola.
hindi nagtagal ay lumitaw sa kanyang palad ang mga pinong sinulid ng isang hindi nakikitang puwersa, na naglalabas ng malabo na liwanag at naglalabas ng napakalakas na aura. Kahit na ang isang level 9 Royal Saint tulad ni Severin ay nakaramdam ng nakakatakot na sensasyon kapag humarap sa puwersang iyon. Lumitaw ang goosebump sa buong katawan niya. Paliwanag naman ni Ferland. Ito ang kapangyarihan ng langit at lupa. Ito ang pinakamalakas na puwersang umiiral, na higit pa sa espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Bagaman ang kapangyarihan ng langit at lupa ay umiiral sa maraming lugar, kahit na ang mga Supreme Saint ay hindi kayang gamitin ito. Sa pamamagitan lamang ng pagpasok sa sagradong lawa ay ibinahagi sa apat na pangunahing sekta at sa gayon ay hindi eksklusibong pagmamayari ng Grundy Uno Sect. Gayunpaman, ang Grundy Uno Sect ay ang pinaka-nangingibabaw sa apat. Huminga ng malalim si Severin matapos tunawin ang impormasyon. Nang sisigat pa sana siya, dagdag pa ni Ferland. Siya nga pala, ang apat na pangunahing sekta ay may posibilidad na mag-recruit ng mga disipulo sa oras na ipagkakaloob ang daan sa sagradong lawa. Kung matagumpay kang gumawa ng tagumpay sa Supreme Saint, maaari kang magkaroon ng pagkakataon na magising ang isang espiritual na ugat o isang pambihirang martial soul. Iyon ay magbibigay daan para sa iyo na sumali sa isa sa apat na pangunahing sekta. Kinilig nitong revelasyon si Severin at agad itong sumagot. Salamat sa pagpapalam sa akin tungkol dito. Kinawian ni Ferland ang kanyang kamay at nag-alok ng isang salita ng pag-iingat. Huwag mo na lang akong pasalamatan. Ang iyong pagtanggap ay depende sa iyong pagganap. Tumanggo si Severin bilang pagsang-ayon at naunawaan ang implikasyon ng sitwasyon. Ang mga salita ni Ferland ay dumating bilang isang napapanahong paalala sa kanya. Bagamat siya at ang kanyang grupo ay maaaring magpatuloy na manatiling hindi kaakibat na mga practitioner pagkatapos gumawa ng isang pambihirang tagumpay, ang mga mapagkukunan ay mas mahirap makuha sa mga huling antas. Kung wala ang suporta ng isang itinatag na puwersa, ang kanilang pag-unlad ay mananatili sa bilis ng snail. Kung tatanggapin sila ng isa sa apat na sekta bilang mga disipulo at bibigyan sila ng kinakailangang suporta, hindi magiging ganoon kahirap na makakuha ng ilang mapagkukunan. Higit sa lahat, nais ni Severin na maging isang mas mataas na alchemist na maaaring gumawa ng mas mataas na antas ng mga table tasks. Ang mga normal na pamilya ay hindi maaaring magkaroon ng gayong mga table tasks, at ang mga kilalang sekta lamang ang may kakayahang gumawa ng mga ito. Gamit ang pag-unawang iyon, nakipagpalitan ng tingin si Severin sa grupo niya at tumanggo. Nagpasya si Severin na pumasok sa Grundy Uno Sect pagkatapos niyang gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa sagradong lawa. Sa natitirang bahagi ng paglalakbay, si Severin at ang grupo ay hindi na nagtanong kay Ferland at naghintay lamang na makarating sa kanilang destinasyon. Tuwing kalahating oras, humihinto ang airship sa iba't ibang lungsod at sumakay ng mga bagong pasahero. Sila ang mga nanalo sa paligsahan ng bawat lungsod. Ang bilang ng mga tao sa 100 talampakang airship ay unti-unting umabot sa daan-daan. Sa wakas ay narating ng grupo ang sagradong lawa ng South Sky sa gabi. Gumamit si Ferland ng Plake upang i-activate ang isang selyo na tumatakip sa sagradong lawa bago lumipad ang grupo. Sa harap nila ay isang lawa na matatagpuan sa loob ng isang bundok. Ang lawa ay ilang milya ang lapad, at ang kalangitan sa itaas ng lawa ay natatakpan ng puting ambon. Sa segundong iyon, isang napakalakas na espiritual na enerhiya ang nagsimulang bumalot sa katawan ni Severin. Isang malalim na hininga ang nagpabata sa kanya at nag-iwan sa kanya ng hindi kapani-paniwalang pagre-refresh.